Pinoy farm workers sa Myanmar tungkol sa patuloy na pang-aabuso ng kanilang amo dahil unti-unti nang nabubulyaso ang pambubulo nila. Pilit na daw silang pinahihingi ng pera sa sarili nilang pamilya at pinipigpas sa pagkain. Nasa frontline ng balitang iyan si Erica Sabanate. Ngayong linggo, nakatsyempo ng tawa ang isang Pinoy na scab farm worker sa Myanmar sa kanyang kapatid na si Paula rito sa Pilipinas. Kwento ni alias Uno, nangangambaran na raw sila sa kanilang kaligtasan. Magdamaga na raw silang nagtatrabaho kasama ang 2 grupong Pinoy na hawak na scab hub. Naging normal na daw ang pambubugbog, pangunguryente at iba-ibang parusa kung hindi nakakapag-ganso online. Bukod sa pagmamaltrato, minsan na lang daw sa isang araw sila kung pakainin. Kanina pinalabas kami 5 PM, kumain, bukas ulit 1:30 AM ng madaling araw. Yun lang, 5:30 ng hapon o 1:30 ng madaling araw. Yung kasama namin sa kwarto may dala silang tubig. Yun lang ang tubig namin. Pasintabi po sa sensitibong balitang ito. Pinanghahampas hanggang sa mamatay ang isang aso sa Masbate. Ang kawawang aso balak daw pagpulutan. Nasa frontline ng balitang iyan, Henry Aranes. Gamit ang kahoy, hinampas ng lalaking ito ang nakataling aso. Napadapa ang aso sa lakas ng paghampas, pero hindi siya tinantanan ng lalaki at makailang ulit pang hinataw ng kahoy. Tumigil lang ang lalaki nang hindi na gumalaw at tuluyang namatay ang aso. Every time na may nahuhuli kaming nag-aabuso ng mga hayop, aso, pusa o kung ano man, hindi namin yan papayagan. Kailangan talaga na magkaroon ng hustisya ang bawat hayop na inaabuso nila. Ako naman niya, nanginginig, namumula pa yung mata, nagsisisi. Dahil sa natakot siya dahil meron siyang reward around 60,000. Tapos sabi namin sa kanya na magsasampa kami ng reklamo laban sa iyo. Paalala naman sa publiko sa ilalim ng Animal Welfare Act, pwedeng makulong ng 6 na buwan hanggang 3 taon at multang aabot sa 100,000 pesos ang sinumang papatunayang nang-aabuso ng mga hayop. Nagbabalita mula sa frontline, Tagabalita, News 5. Use check deodorant. Iwas pa mo check sa kumot. At nagbabalik ang G5 News. Arestado ang isang lalaking may-ari ng beef shop sa entrapment operation sa Taguig City. Hindi lang daw kasi beef ang inaalok niya sa mga babae. Maganda naman ang mga motorista para sa panibagong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, inaasahang mataas ang presyo ng langis mula ngayong Abril 1 hanggang sa Abril 8, 2025. Nagbabalita, Andre Berlos. Yes, Lizelle, ang presyo ng gasolina ay maaaring tumaas ng 80 centavo hanggang 1.35 kada litro. Ang diesel naman ay posibleng lumobo ng 75 centavo hanggang 1.25 kada litro. Ang kerosene ay tataas naman ng 95 centavo hanggang 1.10 kada litro. Dahil dito,
muling nananawagan ang mga consumer at transport groups sa pamahalaan na magpatupad ng mga hakbang upang maibsan ang epekto ng taas presyo tulad ng pagsuspinde sa excise tax o pagbigay ng fuel subsidy. Iyan ang balita tungkol sa pagtaas ng presyo ng langis. Back to you dyan sa studio.